Magandang araw. Bakit nga ba gano'n ang pag-ibig? Kung sinong mahal mo, siyang ayaw sa'yo. Ito ang madalas na tanong ni Mark sa sarili. 3 beses na kasi siyang nabigo sa pag-ibig. Gwapo naman siya, mabait at matalino, at may matatag ding trabaho. Pero hindi niya alam kung bakit lahat ng minahal niya at niligawan ay ayaw sa kanya. Kaya naman sa edad na 30 ay wala pa rin siyang nagiging girlfriend. At ito nga ang pang-apat na niligawan niya ay si Blanca. Maganda at mabait ang kaopisina niyang si Blanca. Kaya lang, dumating ito sa kanilang office na may boyfriend na. Kaya hindi nakagugulat na basti din siya agad ng dalaga. Ganun pa man, ipinagpatuloy niya ang pakikipagkaibigan sa dalaga. Kahit na nga napakasakit para sa kanya. Ito kasi ang pinakamahal niya sa lahat ng mga niligawan niya. Malungkot ka na naman, Mark. Anak. Alam ko, si Blanca na naman ang dahilan. Sabi ni Edad sa anak, isang gabi nang makita niya itong nakapanglumbaba sa bintana. Wala naman po siyang kasalanan na Ako pong hindi makalimot sa kanya. Malungkot namang sabi ng baritonong boses ng binata habang nakatanaw sa malayo. Mabuti pa siguro para makalimutan mo siya. Lumipat ka na lang ng mapapasukan. Sabi naman ni Edad na umupo na sa tabi ng anak. Nay, mataas na po ang posisyon ko. Maging ang sweldo ko doon sa opisina. Sayang naman po kung iiwan ko pa. Gusto ko lang naman anak na mabawasan ang hirap ng kalooban mo. Okay lang po ako, Nay. Dito ko lang naman po sa bahay nilalabas ang damdamin ko. Pero kaya ko po ang sarili ko. O siya, sige. Pero pag hindi mo na kaya, anak ha, lumipat ka na lang. Nang gumaan naman niyang puso mo. Ang madamdaming pag-uusap ng mag-ina. At huwag ka sanang mawala ng pag-asa, anak. Darating din ang panahon na matatagpuan mo rin ang itinakda para sa iyo ng Diyos. Magtiwala ka lang sa Kanya. Paalala pa ng ina sa anak. Lumipas ang mga araw. Patuloy sa maayos na pakikitungo si Mark kay Blanca. Minsan, nag-overtime si Blanca. Kaya naman, agad na dinalhan ng pagkain ng binata ang dalaga. Dinalan kita ng dinner, Blanca. Alam ko kasi, may overtime ang group nyo ngayon. Sabi naman ng binata habang marahang inilalapag ang pagkain sa bakanting mesa. Salamat, Mark. Pero sana, hindi ka na nag-abala pa. Mahinahong sabi ng dalaga, sabay hinto sa pagtipa sa kanyang computer at tumingin ng nakangiti sa binata. Mark, alam mo naman na, sabi ng dalaga na hindi na naituloy dahil sa pagsasalita ni Mark. Alam ko, ikakasal na kayo ni Martin. Pero, hindi naman masamang makipagkaibigan sa iyo, di ba? Kaya, isipin mo na lang ng pagkain na ito ay galing sa kaibigan mo. Sabi naman ni Mark habang pilit na ngumiti sa dalaga. Parang hinaplos naman ang puso ni Blanca. Nag-aalala ang binata sa kanya kahit hindi niya mahal. Samantalang ang nobyo niya, hindi man lang siya naalalang kumustahin. Salamat, Mark. Di ba may overtime rin kayo? Oo. Di sabay na lang tayong kumain ng dalamong pagkain. Pag-uusap ng dalawa na nagwakas sa ngitian at sa masabay nilang paghahapunan. Samantala, dahil mabait at matulungin, pinatira ni Blanca ang best friend niyang si Shane sa kanyang apartment. Ayon kasi kay Shane, naiinis na ako sa kasera ko 3 beses na niya akong tinaasan ng rent. This year lang ha. Kaya
Naisip ko tuloy, umalis na lang doon kahit na nga wala pa akong nahahanap na malilipatan. Sumbong ni Shane sa kaibigan. Grabe naman ang kasera mo, Shane. Masyadong mukhang pera. Swapang talaga siya, friend. Kaya nga aalis na lang ako eh. Yun nga lang, wala pa rin akong makitang malilipatan. Paawa pa ni Shane. Paawa dahil may iba siyang motibo. Mabuti na nga lang. Pinatira mo ako dito sa apartment mo, Blanca. Napakabait mo talaga. Hindi kita makakalimutan. Ano ka ba? Wala yun. Ikaw pa ba naman hindi ko tutulungan? Kaibigan kita. At maid of honor ko pa sa kasal ko. Masayang pagtatapos ni Blanca. At itinuro na nga niya sa kaibigan ang magiging kwarto nito. Nangako naman si Shane kay Blanca na hahanap ng tirahan bago pa sila makasal ni Martin. Ayaw ng parents ni Blanca kay Shane. May pagka-playgirl kasi ito. Kung magpalit ng boyfriend, ay parang nagpapalit lamang ng damit. Pero dahil nga may sarili ng tirahan ng anak, ay nirespeto na lang nila ang pasya ng dalaga. Minsan, dinalaw ni Martin ang nobya. Nagulat sila nang biglang dumating si Shane na may dalang alak at pulutan. O Shane, anong gagawin mo dyan sa dala mong alak at pulutan? Tanong ng nagtatakang si Blanca sa kaibigan habang papalapit ito sa kanila. Ano pa, edi iinumin natin? Sagot naman ni Shane habang marahang inilalapag ang mga alak at pulutan sa mesa ng nakangiti. Pero alam mo hindi ako umiinom ng alak. Ngayon lang naman, Blanca, parang despedida mo na ito. Pamamaalam sa pagiging single mo. Tsaka tayong tatlo lang naman, no? So no need to worry. Maarteng paliwanag pa ni Shane habang patuloy pa rin sa pag-aayos sa mga dala. Pagbigyan mo na siya, babe. Sige ka, baka magtampong kaibigan mo at hindi na dumalo pa sa wedding natin. Natatawang sabi ni Martin habang palipat-lipat ng tingin sa dalawa. Natuwa naman si Shane sa pagpanig sa kanya ni Martin. Salamat Martin ha, naiintindihan mo ko. You're so kind talaga. Sabi pa ng dalaga na nagpa-cute pa sa binata. Dahilan para pumayag na rin si Blanca. At uminom na nga sila. Dahil hindi sanay uminom ng alak, mabilis na nalasing at nakatulog si Blanca. Kaya naman, agad siyang dinala ni na Martin at Shane sa silid nito. Ngunit kabaligtaran naman ang nangyari kina Shane at Martin. Buhay na buhay sila. Ang bilis nakatulog ni Blanca, no Martin? Nakangiting sabi ni Shane kay Martin habang marahang umupo sa tabi nito. Oo nga eh. Talaga kasing hindi sanay uminom ng babaeng yun. Sagot naman ni Martin na nakainom na rin, ngunit waring hindi pinapansin ang pagpapakyut ng dalaga sa kanya. Sabagay, mas okay sa akin yon dahil masasolo kita. Nangaakit na sabi ng dalaga kay Martin, sabay lalong inilapit ang katawan niya sa binata. Shane, huwag kang lumapit ng ganyan sa akin. Marupok ako. Baka patulan kita. Sabi ng lalaki na halatang natutukso na sa dalaga. Yan naman talaga ang gusto ko, Martin. Ang patulan mo ako. Sagot naman ng dalaga na yumakap na at humalik sa binata. Dahilan upang hindi na mapigilan pa ni Martin ang sarili. Ginantihan nga niya ang mga yakap at halik ni Shane. Yun ang naging simula ng pagkakaroon nila ng lihim na relasyon. Walang kamalay-malay si Blanca sa pang-aahas na ginagawa sa kanya ng kanyang kaibigan.
Okay lang naman sa akin. Kahit dalawa kami, Martin. Basta, huwag mo lang akong iiwan. Kasi noon pa man, gusto na talaga kita. Yun ang dahilan kaya sinikap kong makatira sa bahay ni Blanca. Maarting pagtatapat ni Shane sa binata habang nasa motel sila. Habang si Martin naman palibhasa ay marupok at lihim ang pagkababaero, ay dalang-dala kay Shane. Isang hapon, na-traffic si Mark habang susunduin si Edad sa bahay ng kanyang tita. Napahinto ang kanyang sasakyan sa harap ng isang motel. Ganun na lang ang kanyang pagkabigla nang makitang lumabas doon ang kotse ni Martin. Hindi ako maring magkamali. Kotse ni Martin ang lumabas na yun sa motel. Maraming beses ko nang nakita ang kotse yun. Kaya alam ko, maging ang plate number nun. Pero ang kasama niya, sino yun? At saan sila pupunta? Mabuti pa, susundan ko sila para malaman ko kung saan sila pupunta at kung sino ang kasama niya. Mahabang sabi ni Mark sa sarili. At binuntutan nga niya ang kotse. Tamang-tama naman na umandar na ang mga sasakyan. Kaya nasundan niya sila. Kaya nakita niyang ibinaba ni Martin si Shane sa isang mall. At doon na lang sumakay ng tricycle ang dalaga pauwi sa apartment ni Blanca. Nakita rin niya ang paghahalikan ng dalawa. Ang mga walang hiya. Niloloko nila si Blanca. Kawawa naman ang mahal ko. Dapat niyang malaman ito. Galit na sabi ni Mark sa sarili. Kinabukasan nga, kinausap niya sa pantry si Blanca. Hindi naman kasi ito sasama sa kanya kung yayayain niya sa park. Kaya naman naisip niyang sa opisina na lang ipagtapat ang lahat. Ganun na lang ang pagkabigla ni Blanca sa sinabi ni Mark. Hindi ako naniniwala sa iyo, Mark. Galit na sabi ng dalaga sa nagmamalasakit na binata. Sinisiraan mo lang si Martin dahil ang gusto mo, ikaw ang mahalin ko. Blanca, totoong lahat ng sinabi ko. Oo, mahal kita. Pero hindi ko magagawang siraan ang kapwa ko para lang mahalin mo ko. Hindi makasarili ang pag-ibig ko sa iyo. Tumigil ka! Galit na sabi ng dalaga sa binata, sabay sampal dito. Sayang lang ang pagkabilib ko sa iyo. Sayang lang na itinuring kitang kaibigan. Masama pala ang ugali mo. Lumuluhang sabi ng dalaga, sabay iwan kay Mark sa pantry. Masamang-masama naman ang loob ni Mark ng mga sandaling yon. Dahilan upang umalis siya ng maaga sa opisina. Ngunit hindi niya ikinabuti ang pag-alis niyang yon dahil na-aksidente siya. Nabangga ng isang mabilis na van ang kanyang sasakyan. Mark anak, kumusta ka na? Anong masakit sa iyo? Lumuluha at nag-aalalang sabi ni Edad sa anak. Habang si Mark naman ay nakahiga sa kama ng ospital at may mga sugat na nagamot na ng doktor. Nay, paano niyo po nalaman ang nangyari sa akin? Medyo nangihina pang sabi ni Mark sa ina. May pulis na tumawag sa akin, anak. Nakita raw niyang number ko sa cellphone mo. Anak, salamat na lang sa Diyos dahil hindi malubha ang pinsala mo. Kung nawala ka, anak, hindi ko alam kung paano ko yun kakayanin. Sagot naman ng ina sa binata na lumuluha pa rin. Si Blanca po, Nay. Nagalit siya sa akin. Nagalit siya sa ipinagtapat ko at sinampal niya ako. At ang babaeng yun pala ang dahilan kaya ka na aksidente. Galit namang sagot ng ina sa anak. Huwag po kayong magalit sa kanya, Nay. Nagkataon lang po ang lahat.
Pero sana lang, wala man niyang katotohanan. Pagtatapos naman ng binata na naluluha. Samantala, sinikap namang itago ni Blanca kina Martin at Shane ang kanyang nalaman, maging ang larawan ng dalawa na ibinigay ni Mark. Kahit ang sama ng loob niya ay kanyang pinigil. Sabi niya, maniniwala lang siya kung mismo siya ang makakahuli sa dalawa. Para namang pinagtiyak ng pagkakataon. Dahil kinabukasan ay nagpaalam si Shane sa kaibigan na may pupuntahan. Kinabahan si Blanca, kaya naman lihim niya itong sinundan. At halos manlambot siya nang makitang pumasok sa motel ang kotse ni Martin na sakay si Shane. Kahit hindi sanay sa ganong lugar, ay inutusan ni Blanca ang driver ng taxi na sinasakyan niya na pumasok din doon. Pagbaba ng magkaakbay ng dalawa ay agad silang nilapitan ng galit na si Blanca. "Walang hiya ka, Martin! Walang hiya ka!" sabi ni Blanca sabay sampal sa binata. Blanca! Nasaktan, nauutal at namumulang sabi ng binata. "Walang hiya ka rin, ahas kong kaibigan!" sabi pa ng dalaga, sabay sampal naman kay Shane. "Blanca, let me explain. Wala na kayong dapat ipaliwanag pa sa akin. Mga walang hiya kayo, manloloko! Ahas ka, Shane! Ahas! Sayang lang ang pagmamahal ko sa iyo, Martin. At ikaw, Shane, hindi na sana kita tinulungan pa. Ahas ka! Hindi ko kayo mapapatawad!" Galit at lumuluhang sigaw ni Blanca, sabay talikod at iniwan ang dalawa sa motel. Nang gabing yon ay iyak ng iyak si Blanca. Kaya naman kinabukasan ay mugtong-mugto ang kanyang mga mata. Hindi pa rin niya kayang magtrabaho. Masakit pa rin ang kanyang damdamin. Kaya naman tumawag siya sa kanilang opisina para magpaalam na muna. Doon naman niya nalaman ang nangyari kay Mark. Pareho pala kayo ni Mark na hindi makakapasok ngayon. Hindi siya makakapasok? Bakit po, ma'am? Naaksidente siya. Nung umalis siya dito kahapon. Nabangga yata yung sinasakyan niya. Oo, nabangga nga. Sabi ng mama niya. Tumawag kasi dito eh. Sagot naman sa kanya ng kanyang boss habang kausap ito sa cellphone. Pagkarinig noon ay nagpaalam na siya agad sa kanyang boss. Sabi niya sa sarili, Kasalanan ko kaya naaksidente si Mark. Nagalit ako sa kanya at sinampal ko siya. Kaya umalis siya ng maaga sa opisina. Nakita ko ang lungkot sa kanya ng mga sandaling yun. Mark, I'm sorry. Sorry. Hindi ko nakita ang pagmamalasakit mo. Lumuluha at nakukonsensyang sabi ng dalaga sa sarili. Kaya naman agad niyang inalam kung saan ang ospital na kinaroroonan ng binata. Nang marating yon, ay napaluha siyang humingi ng tawad sa binata. I'm sorry, Mark. I'm sorry. Dahil sa akin na disgrasya ka. Nagalit ako sa iyo, ganun. Totoo lang naman na nagmamalasakit ka. Totoo ang mga sinabi mo. Alam mo na ang lahat? Oo. Nanguli ko sila, Mark. At nakipag-break na rin ako kay Martin. Seryosong pag-uusap ng dalawa. Gumaan naman ang damdamin ni Mark ng mga sandaling yon. Sa isip niya, hindi man siya minahal ng dalaga, ay napatunayan naman niya ang malinis niyang hangarin at pagmamalasakit. Mas nagkalapit naman sila matapos ang pangyayaring yon. Madalas siyang dalawin ng dalaga noong nasa ospital pa siya. At maging nang nakalabas na ito sa ospital,
ay lagi pa rin siyang tinatawagan at tinetext ni Blanca upang kumustahin. Nang muling magtrabaho ang binata, ay ipinagluto siya ng dalaga ng lunch. "Pambawi ko ito sa'yo sa lahat ng mga atraso ko." Nakangiti ngunit nahihiyang sabi ng dalaga habang inaayos ang kanilang tanghalian. "Wala kang kasalanan. Biktima ka, Blanca, at nauunawaan ko yun," sabi naman ng binata habang hindi maalis ang tingin sa dalaga. Para namang hinaplos ang puso ni Blanca. Nakadama siya ng tuwa. Blanca, alam ko, nasasaktan ka pa rin hanggang ngayon. Pero sana, hayaan mong tulungan kitang makalimutan si Martin. Hayaan mong ituloy ko ang panliligaw ko sa iyo. Mahinahong sabi ng binata sa dalaga habang nakatitig sa mga mata nito. "Mark, may sugat pa ang puso ko na kailangan kong pagalingin. Pero ayoko namang baliwalain ka. Dahil nakita ko na ang kahalagahan mo sa buhay ko. Kaya kung makapaghihintay ka na gumaling ang puso ko, sige, pumapayag ako," sabi ng dalaga sabay ngiti ng matamis sa binata. Umaapaw naman sa galak ang puso ni Mark ng mga sandaling yon. Nakadama siya ng lakas ng loob. Kaya naman itinuloy niya ang panliligaw kay Blanca. Mabilis namang nakuha ni Mark ang puso ng mga magulang ni Blanca. Mabait kasi ang binata. At dahil totoo ang kasabihang kapag may tiyaga ay may nilaga, nang lumaon ay nakuha rin ni Mark ang puso ni Blanca. Hindi na nga sawi sa pag-ibig ang binata. Dahil ngayon ay nadarama na niya ang tamis at sarap ng umibig at ibigin. Ano pa't naging inspirado nga ang dalawa sa kanilang pagtatrabaho. Mabilis na lumipas ang 12 taon. "Happy wedding anniversary, honey," sabi ni Blanca sabay halik sa asawa habang nasa silid sila. "Happy wedding anniversary din, honey," masaya namang sabi ni Mark at hinalikan din ang asawa. Oo, ikinasal nga sina Blanca at Mark makalipas ang 2 taon. At ngayon ay 10 taon na silang nagsasama bilang mag-asawa at may 3 na ring anak. "Mommy! Daddy! Kain na po tayo!" Malakas na sigaw ng kanilang junior habang nasa labas ng silid. "O halika na, honey. Hinihintay na tayo ng mga bata," sabi naman ni Blanca habang hinawakan ang kamay ng asawa at niyaya itong lumabas ng kanilang silid. Napakaligaya ni Mark ng mga sandaling yon. Dahil kung noon ay lagi siyang bigo sa pag-ibig, ngayon naman ay maligaya na siya at may kumpletong pamilya. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sana po ay huwag niyong kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Dear Ocean.